Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan natin itong naging post. Isang opisyal na pahayag galing po kay Senator Amy Marcos. At ito madidiscover natin na ito palang acting ombudsman ngayon ay ginagapang na ng mga animal. Okay guys, kung maaalala nyo nga, just within the month, pinalitan po ang naging acting ombudsman na isang dating justice after ni Ombudsman Martires. Alam naman nila na hindi nila matitibag si Martires. Unfortunately, dahil may power nga si Bongbong Marcos na magbalasa, mag-reshuffle ng mga tao. So pag naisipan niyang palitan at baguhin ng yung mga tao, ginagawa niya yun. So yun nga po yung ginawa niya at pinalitan po ni acting OIC Ombudsman Attorney Dante, ano pangalan nito? Vargas, ayun. Diba, medyo ano pa ako. So, basahin muna natin at gisahin sa sarili. Hindi. I-mince natin itong mga sinabi dito at payag ni Senator Amy Marcos. Ayon nga kay Senator Amy Marcos, ukol sa pagsuhol umano kay OIC Ombudsman Vargas. May mga nagsasabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure na ngayon. Nakikasama dito ang malaking halaga ng suhol. Sinusubukan ng kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang controversial na kaso na aking inihain. Kapag nangyari iyon, mabubuksan daw ang daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Okay. So, ibig sabihin, kung mababasura yon, pwedeng ma-appoint itong si Boying Remulla. Siya lang naman talaga ang makikinabang kung mangyayari yan. Ano? Pero, tatandaan nyo rin mabuti, maliban sa mga reklamo laban kay Boying Remulla, meron din mga kaso laban dito sa mga kongresista, namely, of course, si Tambaloslos. So kung halimbawa man, maging ombudsman itong si Boying Remulla at maging successful siya sa ginagawa nila, na panunuhol dito kay Attorney Dante Vargas, so definitely expect na natin na pwede rin mabasura ang mga kasong inihain ngayong panahon ng Administrasyon Bongbong Marcos. Okay? Sabi pa rito ni Senator Amy Marcos, matatandaan na ako'y nagain sa ombudsman isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at ang mga nakakataas na opisyal ng gobyerno. Kasama sa sinasabing may pananagutan ng Interior Secretary Jadwick Remulla at tila sangkot sa pagmamalabis ang pag-aresto kay Pangulong Duterte nang hindi sumunod ang gustong proseso. PNP Chief Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na parehong pananiniwalaang nakilahok sa pagtawag at pagpapatupad ng illegal na detensyon at paglabag sa karapatang pantao pati si Special Envoy Marcos V. Nakanilaw na inaakusahan sa paglabag ng bisa ng kanyang opisyal na tungkulin pagbibigay ng maling testimonya at perjury habang sinasagawa ang arrest. Ang lahat ng ito ay pinagbabantayan ng aking sa aking Senate Foreign Relationship Committee na nagrekomenda ng pag-uusisa ng Ombudsman kung sakali man may paglabag sa anti-graft laws, usurpation ng judicial function, false testimony, perjury, arbitrary detention, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas, please huwag kang magpasakop. Dinggin mo ang iyong konsensya. Panindigan mo ang sinumpaang tungkulin, huwag mong kayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay isa pang maging corrupted. Bigyan ng patas na pagkakataon ng lahat para lumabas ang katotohanan, huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng mga Pilipino dahil lang sa takot o pabor. Ayon din kay Senator Amy, isa pa por
delikadeza dahil ang kanyang asawa ay naging kaklase ni Justice Secretary Remulla sa UP. Sana hayaan na lamang ni OIC Ombudsman Vargas na ang bagong ombudsman ang magdesisyon ng kasong ito. Malapit na tayong magkaroon ng bago, kaya mas maganda kung dito na palang makikita na natin kung paano nyo gagampanan ang trabaho nyo sa susunod na 7 taon. Okay, so basically dito, alam niyo naman pag nanggagaling kay VP Sara at kay Senator Amy Marcos, parang na yun andun na tayo sa 100%, no? Sila ay nagsasabi, hindi lang ng totoo, pero nangyayari. Okay? So, here clearly, as expected, meron talagang gagapang, para naman tayong baguhan dito. Hindi na to bago para sa atin. Hindi na actually nakakagulat na meron tayong naririnig na ganito. Sa totoo lang. 'Di ba? Even kayo mag-a-agree kayo sa akin. This is not new para sa atin. We've been hearing this 1,000 times, 1,000,000 times maybe over. And yet, it continues to happen. Diba? Kasi may mga taong hinahayaan sila na gawin nila ng paulit-ulit yung mali nilang gawain. Yung corrupt nilang gawain. Alam naman natin kung bakit, gustong-gusto ni Boying Remulla makapasok ng ombudsman. Diba? Alam na natin yan, guys. Do we need to spell it out? Do we need to say it out loud? No. Even a simple look between our eyes, alam na natin kung bakit. Yung magkatitigan lang tayo, alam na natin. Kung ano yung pinaka-intensyon dyan ni Boying Remulla. Imagine niyo kung titingnan natin yung track record niya, inako niya na siya ang mastermind o siya ang nag-utos na gawin kay PRRD. Yung ginawa nila kay PRRD. Diba? Maglulukuhan pa ba tayo tungkol dyan? Of course not. At kailan pa nangyari? Ito ngayon nakakatawa kay Secretary Boying Kailan pa nangyari na ikaw lang magdedesisyon sa ginawa mo? Tatandaan mo mabuti, alter ego ka ng presidente. So, ibig sabihin, kung ano man ang naging desisyon mo, kung ano ang naging action mo dyan sa pagpapadala kay PRRD sahig, it is a reflection na si Bongbong Marcos din ang gumawa niyan. So, even if magpresenta ka na ikaw ang mastermind o nag-utos, o ipatupad ang kung ano man tungkol sa pagpapadala kay PRRD sahig, you are dragging Bongbong Marcos to your decisions. Diba? Siyempre, di naman pwedeng makasuhan si Bongbong Marcos, Believe na ako kung gagawin yun ni Senator Amy Marcos. Nakasuhan niya yung sarili niyang kapatid. Definitely, hindi niya gagawin yun. Dahil alam niya, hindi rin naman ang kapatid niya nag-ooperate ng bansa. Si Senator Amy na rin nagsabi, hindi naman Marcos ang nagpapatakbo, kundi Romualdez at saka Araneta. Diba? Kailangan ba natin paulit-ulitin yun? Isa lang nang alam nating totoo. Itong pahayag ni Senator Amy Marcos ay may laman. Itong pahayag ni Senator Amy Marcos, isa namang bombang pinasabog niya para magulimehanan yung mga tao behind whoever it is na involved sa paggapang or pag-influence kay OIC Ombudsman. Hopefully, makinig siya sa sinasabi ni Senator Amy Marcos. Otherwise,
pwede naman din yan i-file ng motion for reconsideration kung i-dismiss niya yung kaso. No, yung pinapaimbestigahan ni Senator Amy. Hopefully, yung files na yon, no, na hinawakan ni dating Ombudsman Martires na malaki ang tiwala ng taong bayan na siya ay walang bahid ng politika. Diba? If we can only make a huge number of copies ng pagkatao ni dating Ombudsman Martires, malamang sa malamang, para tayo may markoleta sa Office of the Ombudsman. Diba? Tandaan nyo ba buti guys, pag nagkaroon ng focus dyan, pag dinismiss ni OIC, no, OIC Ombudsman Attorney Dante Vargas, ang mga final na reklamo laban kina Boying Remulla, alam na natin kung bakit. No? Now na na-expose yan ni Senator Amy Marcos, I think dapat mag-isip mabuti ito si Attorney Vargas. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na guys. Sabi nga ng isang netizen na napanood ko, the more na nag-share tayo ng mga video sa mga ganitong klaseng usapin, the more that we are educating our kababayans. And not only that, we are actually protecting ourselves as Filipino citizens from corrupt officials. No. The more na nagiging aware sila, the more nagkakaroon sila ng participation, the more na na-empower natin itong mga kababayan natin. Kung bakit hindi natin dapat sinusuporta ng mga ganitong klaseng politiko or hindi natin sinusuporta ng mga ganitong klaseng movement. No. Sa pag-share niyo, hindi niyo po ako napapayaman. Ang napapayaman niyo po yung mga kababayan natin, no, na na-equip natin, lalo na sa mga comments niyo. Kasi binabasa at pinapakinggan din po natin yung mga sinasabi niyo tungkol sa ating mga topics. Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye!